spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Amen. Parang medyo malakas po. Malakas ba? O sakto lang? Ayan. So, good morning po sa bawat isa. Marami pa po ang wala sa atin. Ipanalangin po natin na sila ay makarating ng maayos ngayong umaga. Maaari po ba na pakikamayan? Pwede po ba tayong umikot? Pakikamayan, ngitian? Kung pwede, yakapin po ang bawat isang naririto. Good morning po. Alam ko po na iba-iba po ang pinagdaanan natin. Nitong nagdaang linggo, meron po tayong iba-ibang nararanasan sa buhay. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat patuloy na hinahayaan niya na magkaroon tayo ng kalakasan at ng buhay na pwede nating ilaan at ibigay sa Kanya. So, ayan, ngayong umaga po, tayo po ay magsisimula sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitan ng ating Diyos. Nawa ay tunay nga po na nahangarin natin na mabigyan natin ng papuri at ng karangalan ng ating Diyos. Hallelujah. To honor you.
moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Yes, Lord. Purihin ka, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Na, Lord, pinagkaloob mo sa amin upang kami po may gather muli, Panginoon. Upang, Lord God, sampahin ka sa katotohanan, Panginoon, sa Espiritu, Panginoon Diyos. Lord God, have your way in us, Panginoon. Katulad ng ating namin, Panginoon. Lord, ikaw po ang Lord. Magkasama namin sa umagang ito, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa isang linggo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Lord God, na puno ng Lord, ng mga kalusugan namin. Lord God, ng provision, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Marami pong salamat, Lord Diyos. Lord God, di po kami makakatayo, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Kaya, Lord God, dependent po kami, Panginoon, sa inyo, Lord God. Kaya, Lord God, sa mga sandaling ito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na Lord, kung ano man yung mga laman ng aming mga puso at isipan, O Diyos, yung mga kaabalahanan, Panginoon, Lord, nawa, linisin mo po ito, Panginoon. At Lord, nawa, ikaw lang, Panginoon, ang sa aming puso, Panginoon, upang, Lord, makalapit kami sa iyong trono ng biyaya. Lord God, yung mga sa mga sandali ito, Panginoon, yung mga kapatiran namin, Panginoon, na Lord, paparating pa lang. Lord God, samahan mo po sila, O Diyos, nang makarating sila, upang makarating sila, Panginoon, ng pagtiwasay, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa Lord, sa linggong ito, Panginoon, na binibigyan mo kami, Panginoon, ng isang araw ng pamamahinga, Panginoon, na Lord, makasama ka namin. Nawa sa aming mga puso, Panginoon, ilagak mo, O Diyos, ang kagalakan, O Diyos, sa lahat, sa bawat isa sa amin, na Lord, kami po ay, Lord, punong-puno ng kagalakan upang, Lord, makalingin ka namin sa mga sandaling ito, O Diyos. Lord, God, salamat po, Panginoon. Lord, kung ano man po ang Lord, naranasan ng bawat isa, Panginoon, ito man, Lord, ay kabigatan, Panginoon. Nawa, O Diyos, itanin mo sa mga puso ng bawat isa sa amin, O Diyos, na, Lord, magkaroon kami ng unshakable faith, Panginoon, ng unshakable hope na maghintay sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, na darating ka sa takdang panahon, Panginoon. At kami po ay maging handa, O Diyos. Maging handa kami na humarap sa inyo, Panginoon. At Lord God, yung mga kapatiran namin, Lord, na Lord, hindi na po nagpaparamdam, Panginoon. Lord God, mag-usap ka po sa kanila, Panginoon Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na Lord, bigyan ka kanila ng panahon, Panginoon. Dahil Lord, ikaw naman po may-ari ng lahat. Panginoon, sa mga kaabalahanan, Panginoon, na parati, Panginoon, na naghahabol, Panginoon, kung anong hinahabol. Lord God, sabi nga ni Solomon, Panginoon, para lang kami naghahabol sa hangin, Panginoon. Dahil Lord God, wala po ang lahat ng ito kung wala ka sa buhay namin. Kaya Lord, salamat po sa mga oras na ito, Panginoon. At Lord, salamat sa mga kapatiran na naglaan talaga ng oras, Panginoon, para sa inyo. At, O Diyos, tinataas ko po, Panginoon, na magpapaawit po ka. Bigyan mo po siya, Lord, ng anointing power, Panginoon, na Lord, na kami, Panginoon, ay madala sa inyong kaluwalhatian, O Diyos. Samahan mo po siya, Panginoon, maging tagatugtog, Panginoon Diyos. Nawa, O Diyos, kaming lahat, Panginoon, ay ma-feel namin yung presensya, O Diyos. At Lord, maging liwan sa amin, Lord, sa pakikinig ng mga salita, Panginoon. Lord, ganawa lahat ng mga puso't isipan namin, Panginoon, ay nakatuon lamang sa word mo, Panginoon, sa araw na ito. At Lord, mapakinggan namin ito na galing po sa inyo, Panginoon. At nawa, O Diyos, mga maririnig namin, O Diyos, hindi namin baliwalain, Panginoon. Dahil naggaling po ito sa inyo. At Lord God, maging sa pagbibigay namin mamaya, Lord God, ikaw na po maghanda sa bawat isa, Panginoon Diyos. Samahan mo po kami, bawat isa sa aming Panginoon. Samahan mo po kami na, Lord, na magtingin na yung mga salita. At mula sa umpisa, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon,
Lord God, ikaw nawa ang makasama namin. Iwaksin namin, Panginoon, yung mga kabalahan at mga kabisihan namin, mga isip, Panginoon. At ikaw lang muna ang aming focus ngayon. Kaya salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos. Ikaw po ang maluwalhati kasama niyang banal na Espiritu, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Hallelujah! Muli po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga po na ang ating buhay at ang ating kalakasan ay nararapat lamang po natin ibigay bilang papuring handog sa ating Diyos. Kaya patuloy po tayong umayaw, umawit at pumalakpak sa ating Diyos. Hallelujah! My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you. I will praise you in all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you. And you is in you. And you is in you. Is in you. Hallelujah! Bless mo na nga po, Diyos, na ang aming mga buhay at ang aming kalakasan ay patuloy namin iniaalay sa inyo naman. Nawa, Panginoon, ay patuloy namin kayong mapapurihan sa buhay na meron kami, O Diyos. Hallelujah. Ano man po ang aming maranasan, ano man po ang aming mapagdaanan, nawa ay patuloy na mapanatili sa bawat isa sa amin ang layunin na kayo ay makapurihan sa aming mga buhay. Hallelujah. We believe in your name, O God. We believe in your name, Jesus. Hallelujah. When life is overwhelming and
Panginoon. Kaya patuloy kami, Panginoong, aawit at mamamangha, Panginoon, sa inyong kadakilaan, sa inyong kapangyarihan, at sa inyong kabutihan, O Diyos. Hallelujah. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. You are beautiful beyond description. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful, Lord. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Yes, Lord, kami ay namamangha sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Holy God, to whom all praise
tunay na pagtotoo na ikaw ay Diyos na buhay sa bawat isa sa amin. Simula noon, ngayon at magpakailanman, ano man ang aming maranasan, we will always stand in awe of you, O Lord. Kaya patuloy kang manakila, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Ito po ang aming hain. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Isa pong malakas na pagkakas. And po, magandang umaga po sa bawat isa. Kamustahin niyo nga po ang inyong mga katabi. Long time no see. 6 na araw lang kayong hindi nagkita. And po, sabihin niyo po sa katabi niyo na ang ganda mo ngayon. Meaning po ang kabutihan ng ating Panginoon. Tama po ba? Amen? Talagang sa katabi mo, sa pamamagitan ng katabi mo na yan, ay nararanasan niyo po na kung hahanap kayo ng mga paraan o ng mga sagot kung gaano kabuti ang Panginoon, tignan niyo lang po ang inyong katabi. Hallelujah. Kasi nariyan po yan, nandito po yan sa tahanan ng Diyos upang magpuri po sa Panginoon. Dahil kahit ano pong naranasan, ano po yung mga challenges ng life ay pinili po ng katabi mo manamba sa ating Diyos na buhay. Pwede pa nga po natin palakpakan po ulit ang ating Panginoon. God is good po sa ating mga buhay. Ayun po, bago po ako magsimula ng ating pag-uusapan, gusto ko lang pong kaunting mag-share kasi po kami ay galing sa isang workshop, sa isang retreat last August 14 to 16. Selected lang po yung mga kinuha and nakita ko po yung kagandahan po na ang dami namin pinag-usapan about sa reset ng personal, about church reset, about ministry reset. Ayun, wait lang po. Ayan po. About ministry reset and also yung culture reset. Mahalaga po pala yung kultura. Sino po ba sa inyo na naniniwala na ang culture po natin sa church ay napakahalaga po? Isipin niyo po ano yung book of Acts, yung mga mananampalataya po sa book of Acts. Kultura po nilang mag-share ng gospel. Tama po ba? Tayo po kaya masasabi po natin culture po natin ang humayo? Ay, hindi na po, no? Para sa ano na yan? Sa iba na yan? Para sa mga paspor lang yan eh. Sila na yung hahayo. Sila na yung mag-share. Sila na yung magdadala. Tama po ba? Dapat itama po natin ang ating setting ng ating culture. Lalo na po sa loob ng iglesia. Amen po? Kasi kung ang culture natin, bara-bara, talagang ang resulta nun ay bara-bara. Tama po? Ay share ko lang po yun kasi gusto ko lang pong makita nyo po na meron po tayong kailangang ayusin, lalong-lalo na po sa ating mga sarili. Kasi, lalo na po, sa pag-uusapan po natin sa umagang ito about the generosity ng Panginoon. Lalong-lalo na particularly sa pag-usapan po natin, it's about tithes. Baka may nag-iisip, actually, hati po ang iba dito sa paniniwala sa tithes. Sa New Testament kasi, ano na? Tama po ba? Pero po, gusto ko lang po mag-introduction po. Kasi alam ko sobrang dami po na kumakalat na false teachers. Di ba po? Yung Marcionism. Si Yahweh ay Diyos ng kadiliman. Ganun daw po. Dapat hindi na natin
Sobrang dami po. Kaya po, mahalagang mag-guard po na natin ang ating mga puso, ang ating kaisipan, and talagang babad po tayo sa salita ng Panginoon. And makita po talaga natin ano ba yung tama. Kasi kapag, ayun nga po, sinasabi ko po ito, lalo na sa mga mahilig mag-share, ng mga ibang preachers sa kanilang mga Facebook, ay mag-ingat po kayo na mag-share basta-basta po. Sometimes you have to check their background. Background check muna. Kasi baka mamaya, ayan. Lalo na po, alam natin, si Pastor Eds, ay siya po ay influencer po ng mga marami. Di ba po? Marami pong mga issues na talagang dapat po natin isama sa panalangin. Sobrang dami po, no? Kasi katunayan na po niya na lagi po natin sinasabi na ganito, wala pa naman, pero lagi po natin i-prepare ang ating mga sarili, ang ating pananampalataya sa Panginoon, na ang Diyos po ay balang araw ay babalik. Sabi nga po pagbabalik ang Panginoon, yung hindi mo alam, yung hindi mo iniisip, parang isang magnanakaw na walan ka. Ganun po ang pagbabalik ng Panginoon. Kung baga nang lalamig ka, wala kang iniisip na kung saan, kundi ang mga makundong bagay. Ganun po ang pagbabalik ng Panginoon. Busy ka sa kamunduhan, busy ka sa lahat ng meron na ginagawa ka dito sa mundo. Yan po. Sige po, ang pag-uusapan po natin is about generosity of God. Alam natin na ang Panginoon po ay talagang napakabuti. Yan po ang series na ating tinatalakay sa buwan po ng Agosto. Nakita natin na ang Lord, particularly siya talaga ang nagsimula na maging generous. Tama po ba? Siya po, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung saan hindi matutugbasan ng kahit anong pag-ibalik natin sa Kanya. Kaya po, ang disenyo ng ating pamumuhay, it's to glorify the Lord. Sa pamamagitan ng alin? Pamamagitan ng lahat ng aspeto. I-glorify natin siya sa ating mga finances, sa ating commitment sa Panginoon, sa ating availability sa Panginoon. Ganun po. I-glorify natin ang Panginoon sa ating pamumuhay in private and also in public na pamumuhay. Sabi po sa Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." Sinabi po diyan na lahat ng naririto sa mundong ibabaw ay sa Panginoon. Kasama ka po diyan. Particularly ikaw po ay kasama. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari po ay si Yahweh. Ayun po. Medyo controversial po yung word na Yahweh, ha? Kaya dapat maging, ano po kayo, baka madala din po kayo ng mga yung sinasabi nila. Hindi po totoo yun. They are false teachers. Si Yahweh po ang ating Panginoon. And ayun po. Tignan po natin. God is the owner. Okay, bago lang po pala ito. Teka, wait lang po. Ang pag-uusapan po natin, bakit po ba kailangan nating mag-tithes? Ayan, pwede niyo pong sagutin sa inyong mga kaisipan, bakit nga ba kailangan natin mag-tithes? Gaya po ng sinabi ko kanina, nung binasa ko po sa Psalms 24 verse 1, ang lahat po ng nilikha dito sa mundong ibabaw ay sa Panginoon po. Sa Kanya po yan. Including yung mga resources na meron ka, yung buhay na meron ka, yung pamilya na meron ka, sa Panginoon yan. Yung mga anak mo, sa Panginoon yan. Lahat ng meron ka ay sa Panginoon po yan. Mahalaga po na matutunan po natin. Baka iniisip po natin, wala namang nangyayari sa church. Gusto ko lang po magsabi ng ganito. Wala namang nangyayari sa church. Saan mapupunta yung tithes namin? Wala namang kami nakikitang improvement sa church. Alam niyo po, nag-iipon po tayo. Pero hindi ko na po i-broadcast yun. Ang mahalaga po, maging tama po ang ating mga puso pagdating po sa pagbibigay po sa ating Panginoon. Pagbibigay ay ibalik na lang siguro, hindi pagbibigay. Ibalik ang sa Panginoon. Kasi po, sa Kanya po ito. Ayan po, patuloy po tayo. God is the owner. God created all things. Ayan po. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yan po ay sinabi sa Genesis chapter 1 verse 1.
Ibig sabihin, He never transferred the ownership of His creation to people. Siya po ang talagang owner po. Dahil siya po ang nag-create ng lahat. Sa Kanya nang galing ang lahat. Pangalawa, God owns all the land. The land must not be sold permanently because the land is mine. Sabi po sa Leviticus 25 verse 23. Lahat po ng halupaan sa Panginoon po yan. Pangatlo po, God owns the silver and the gold. Particularly, yung mga kayamanan. Yung pera, kasama po dyan sa Haggai chapter 2, verse 8. As the Creator, God has absolute rights of ownership over all things. So ito po yung mga implications. Meaning to say, God is the owner of all things. Ang responsibilidad ng ating Panginoon is He will provide everything you need. Tama po ba? I-provide niya ang lahat. Pangalawa, man is a steward. Ito naman yung responsibilidad ng isang tao. Ang responsibilidad po natin bilang isang tao, tayo po ay kinakailangan maging faithful na steward. Maging faithful po tayo sa mga resources, sa mga ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Yun po ang ating responsibility. Biblical stewardship can be consciously defined as utilizing and managing all resources God provides for the glory of God and the betterment of His creation. Kaya po tinatawag po tayo ng Panginoon na talagang maging steward, nang maging faithful steward po tayo. Kung ano man yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, then maging tapat po tayo. Kung nilagay tayo sa isang kumpanya na malaking sweldo, then maging faithful steward po tayo doon. Ipahayag po natin ang liwanag na nagmumula sa Panginoong Hesus. Raising stewards and not pesos is God's purpose in stewardship. Ngayon po, simulan po natin yung topic po natin sa patungkol po sa tithing. Meron po akong isang kwento na babanggatin. Sabi po ni R.G. De Torneo, siya po ay namatay noong 1969. Maaring hindi niya po siya kilala, pero siya po ay isang American inventor na napakalaking moving machine sa buong mundo. Na kung saan ay nag-ooperate po sa buong mundo, sa iba't ibang bansa. Meron po siyang 200 patents on machine he designed. At alam natin na siya po ay isang genius man at talagang Kristiyano as well. However, magiging interesado po kayo na malaman that he didn't always succeed. Hindi po siya nagsasucceed. Mahusay po siya, genius po siya. In fact, he failed often in the earlier years of his career. Madalas po siyang mag-fail. Madalas po, sunod-sunod po ang kanyang failures. One of the early failures he spoke about was his failure to tithe. Ang isa po ang kanyang isang failure na nakita niya, bakit kaya hindi siya lumalago ang kanyang mga negosyo before na nagsisimula pa lang siya. And nakita niya at ipinakita sa kanya ng Panginoon, ang failure po na yon ay yung pagbibigay po. We actually talk about tithing a lot, and during a time when most businesses were in financial trouble or going broke, he made a huge profit. That year, he made a $35,000 profit. Of that amount, he had made a $5,000 tithe commitment, about 15% of his profit. 5,000 po ang kanyang naibigay sa church that year, but he decided that instead of giving that year, he would reinvest the money into business, and he would give even more the following year. Mas naisip niya na hindi lang muna ibigay sa church. Ito na lang, gagawin niya itong investment. He anticipated a $100,000 profit the next year, but instead, he lost $100,000. He repented before God and told God that not only will he give the $5,000, he did not give the last year kasi hindi niya naibigay. But on top of that, he'll give the same this year. Ito po yung note.
he made this commitment while in debt of $100,000 and no money for payroll. But he kept his word to God, and within 4 years, he had founded the Tornillo Foundation and was giving 90% of his income to God and living on the 10%. Nagbago po ang kanyang pananaw pagdating po sa pagbibigay sa Panginoon. Nabaliktad po. Yung 90% ibinibigay niya sa Panginoon. Yung 10% ipinapamuhay niya. Baliktad po. Sa atin, ganun eh. 10% sa Panginoon, 90% bahala ka na. Pero sa kanya, 90% ibinigay niya po yun sa Panginoon. Nakita niya po yung pagkilos ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung consistency at paglago po ng kanyang mga businesses. Imagine niyo po yun. Ito po ay isang example ng mga faithful tither at rich and long-time tither dito po sa Pilipinas. Siya po si Andrew Lewson of the City Land, si Cecilio Pedro of Happy Toothpaste, si Benjamin Lewson of Generics Pharmacy. Sila po yung mga faithful po pagdating sa pagbibigay. At also, sila din po ay mayayaman. Ito po yung testimony ni William Colgate. Ayan po. Sa pangalan pa lang no, William Colgate. Doon pala kinuha ang Colgate sa kanyang apelido. Alam niyo ba na sa murang edad ay natutunan ni William Colgate ang pagbibigay sa Panginoon? Sa bawat isang dolyar na kitain na 10 cents ay binibigay niya sa gawain ng Panginoon. Habang umuunlad ng kanyang business, itinaas niya ito sa 20%. Tumaas ito ng 50% hanggang 90%. At yung 10% pinapamuhay sa kanya na ito. 90% sa Panginoon. Nakangiti kayo lahat. Bigay ko yung 90%. Ang nakangiti po kayo, anong papakain ko? Si Lord po ang bahala dyan. Nagbibigay po ako ng mga example na pwedeng makapag-boost po sa inyo, makapag-test po ng pananampalataya nyo sa Panginoon. Alam niyo ba na ito ang naging inspirasyon ni Mr. Cecilio Pedro? Kasi kasunod ni Colgate, si Cecilio Pedro, siya naman yung creator or siya yung talagang producer ng Happy Toothpaste. Bukod sa ikapu ng kanyang company, naging ang salary niya for this year ay nabigay niya sa gawain ng Panginoon. As far as the Bible is concerned, the 5th book of the Bible, the Deuteronomy chapter 8 verse 18 says that you shall remember the Lord your God because it is He who gives you the power to get wealth. Yan po ang 5th point po natin na tatalakayin po natin later. Whatever good system, good business, good idea that you have based on what the Bible says, if God will not give you the wealth, then you cannot get wealth. In 2010, around 200,000 Bibles ang kanilang naipamigay yearly at ito ay libre. Yan po ay sa President D. Lewson of Generics Pharmacy. Maring hindi po tayo ganun kayaman. Pero po ito po ang bibitawan ko pong pangako na nagmumula po sa Panginoon. You will have more when you tithe than when you do not tithe. Maring laging iniisip natin, ibigay po ito sa Panginoon. Pero kapag inigay po natin sa Panginoon, ibinigay po natin ang para sa Kanya, hindi natin nakikita. We are blessed. May mga kilala po akong mga person na kapag hindi po sila nagtatay, nagkakasakit po sila. Doon po napupunta ang kanilang ikapo, ang kanilang pera. Imbis na type ko na to, nagkasakit si ganito. Nagka-problema pa kami. Nagkadaloko-loko yung aming ganito. Alam niyo po, ang pagbibigay sa Panginoon ay talagang, ito po ay ating dapat maging lifestyle at ipamuhay po talaga natin ito. Dahil sa Panginoon naman itong lahat. Lahat po ng meron po tayo, pansinin niyo po. Kapag hindi ka nakapagbigay sa Panginoon, naranasan niyo po ba na hindi magbigay sa Panginoon? Maaari. Tama po ba? Pero lagi kayong short. Hindi ko sinasabing short, pero maaaring malaki ang inyong mga sinsweldo, pero doon na pupunta. Maaaring sa pagkakasakit, sino kayong nakaranas noon? Na ospital ang kanilang someone, ang kanilang kapatid, pinadoktor.
Maaring ganun po. Depende po sa sitwasyon. Ang Lord po ay hindi po natin pwedeng i-test dahil siya po ang may-ari ng lahat. May tanong po ako sa inyo. Are you a tither and a committed tither? The tithe is 1/10 of the money we make, whether it is wages, profits, or investment, or gifts. A tither gives to God without question 10% of their income each week of each payday. Baka nagtataka po kayo, teka lang, bakit word of God na pala yung nauna? Teka lang, parang nasanay kami, culture namin na mauna yung magpipray ng tithes Yun ang kultura namin, nasanay kami na gano'n Inuna ko lang po na ito. Baka hindi ko alam, tipuin po kayo ng Panginoon, yung 10% nyo, mag 90% yan. Praise the Lord! Tama po ba? Hindi ko po alam, I don't know, pero hindi po natin pwedeng i-test ang Panginoon. Gusto niyo pagpalain? Give what is due to the Lord. Ang sa Kanya, ay ibigay niyo po. Si Abraham po, siya po ay first mentioned tither. Not necessarily the first giver. Yan po ay matatagpuan sa Genesis chapter 14, when 4 kings with their armies had captured Abraham's nephew. Ayan po, Lot, and had taken captive the entire community. Abraham goes out with just 318 men and defeats the armies of 4 kings. When King Melchizedek comes to greet him, Abraham offers him a tithe of all had captured. Later, Abraham's grandson Jacob promises to give God 1/10 of all that God gives him in Genesis chapter 28. With these two people, Abraham and Jacob, it doesn't appear to be a demand of God. It appears to be a heart of response to the Lord. Hindi ito dahil demand ng Panginoon, ibibigay ko, hindi dahil demand ng Panginoon, kundi ito ay response at pagmamahal mo sa Panginoon. Tama po ba? Mahal niyo po ang Panginoon? Then give what is true to the Lord. Ibigay mo para sa Panginoon. Alam niyo po, blessed po tayo kasi 10% lang po yun. 90% papamuhay po natin. Sa atin na po yun. It's up to us. Yan po ay nasa Old Testament. Ang Old Testament at New Testament po ay konektado po sa isa't isa. Kaya na nga po, no, yung kumakalat po yung controversy. Ang Old Testament, hindi na dapat yan. Hindi na dapat. Nasa New Testament na tayo. Definitely, yung law, kasama pa rin po yan. Connected po yan, sa Panginoon po yan, and New Testament. Kaya yung iba, yung God gives, or yung ibibigay, yung dapat sa Panginoon, or maging cheerful giver, tama po ba? Yun na lang yung gusto nila. Dapat maging cheerful tayo. Pero ang Old Testament at New Testament po, ay connected po yan sa isa't isa. Later, when God made His covenant with the people of Israel, He placed tithing into this covenant and spelled it out clearly. Sabi po sa Leviticus chapter 27, verse 30 and verse 32, sabi po dyan, sige nga po, tignan nga natin ito ba ate? Yun sa Leviticus chapter 27. Hindi, sa atras ka pa. Hindi, atras ka pa. Sa point. Wala pa tayo sa point. Yan niya. Leviticus chapter 27. Wala. Atras. Ang sabi dyan, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. And concerning the tithe of the herd of the flock, ang sabi po dito sa 30, lahat ng ikapo, maging binhi o bunga ng halaman, ay nakatalaga kay Yahweh. Sa 32 naman, lahat ng ikapong tupa o baka, bawat ikasampung hayop ay para kay Yahweh. Yan po nagsisimula yung kanilang pagbibigay po sa Panginoon. Bakit nga po ba kinakailangan natin ay paano nga po ba tayo matutulungan nito? How can this possibly help us? Lalo na po sa pamumuhay natin sa Panginoon, especially sa ating mga puso.
na maging tama ang setting nito palagi, ang tama ang tune nito palagi. Magbibigay po ako ng 5 points o regarding po or 5 reason patungkol po sa tithing. Una na po dyan is it establishes your submission to God's authority. Yan po ang una. In-establish po nito yung submission mo po sa authority ng Panginoon. Dahil si Lord, siya naman, si Jesus, the Lord, sinabi niya po doon sa Matthew 28, verse 18, sabi niya po doon, all authority has been given unto me. Sabi niya ni Jesus, nothing in life is as personal as money. You can rebuke people for sin and not get the reaction you get if you rebuke someone for not tithing. What is it about money that is so sensitive? If I speak to you about loving people, no objection are raised. If I speak to you about kindness and helping the poor, no one will object. If I say everyone should be involved in ministry, most, if not all, will agree with me. Pero kung yung pera na po ang pinag-uusapan, ibang usapin na po yan. Ibang kwento na po yan. Yan na yung patungkol sa akin. Huwag mo nang papakialaman yan. Kung kaperahan ang pinag-uusapan, huwag mo nang pakialaman. Which is mali naman po talaga. Kasama po yung kaperahan natin sa ating submission po sa authority po ng Panginoon. Richard Wurmbrand was sent to prison for being a Baptist pastor and for preaching the gospel in the former Soviet Union. He was tortured and tormented and eventually wrote the book Tortured for Christ. In his book, he wrote, sabi niya po dyan, we tithe in prison when we were given 1 slice of bread a week and dirty soup every day. We decided we would faithfully tithe even that. Every 10th week, we took the slice of bread and gave it to the weaker brethren as our tithe to the master. Imagine niyo po, no? Nasa kulungan po siya. Yung ibinibigay po sa kanila, pinapakain sa kanila, itinantides pa po nila. Mas tinitignan pa po nila yung kapakanan ng iba. Di ba po? Yan po ang sinabi ni Richard Wurmbrand nung siya po ay nasa kulungan. His personal commitment to Christ was lived out in prison even to the extent of tithing. Ang sabi po dito sa Malachi chapter 3, verse 8 to 9, will man rob God? Yet you are robbing me? But you say, how have we robbed you? In your tithes and contribution. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Yan po ang sinabi po. Sumagot po dyan ang Panginoon. Malachi chapter 3 verse 8 raises the issue of tithes. Kasi sa panahon po niyan, issue po sa kanila ang tithing or ang kaperahan. The words written begin with a question, paano nga ba? Ang tanong ng mga sangkatauhan that before ay, paano nga ba namin nararap ang Panginoon? Paano nga ba namin sila na-dishonor ang Panginoon? Ayan po ang dahan-dahanin po nating talakayin. To rob can mean two things. To take something not yours or withhold something belonging to someone else. Kaya po sinabi ng mga tao, nag-respond po sila, how have we robbed you? Ang sabi ng Panginoon, nag-reply po siya, by withholding your tithes. It seems that the people God was talking to hadn't thought about what they were doing or robbing God, but that's exactly what God called it. God says, however, that there is a part of our money that belongs to Him. And when we keep that money, it is stealing. Ang pera na para sa Panginoon, definitely sa Panginoon po yung 100%. Sa Kanya po yung lahat. Pero binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Binless po tayo ng Panginoon na ipamuhay po natin yung ipinagkaloob niya. And also, ibigay yung para sa Kanya. Sabi po ni Bob Serge, if you want to get close to Jesus, you will have to be radically obedient. Kung gusto po natin maging close sa Panginoon, you'll have to take biblical truth and radically apply it to your life. And that gets God's attention. Totoo po yun. Kung gusto po natin maging close sa Panginoon,
Saan po kayo nakakita ng someone na close sa Panginoon pero hindi marunong sumunod, disobedient? Parang pwede kaya yun? Close ka sa Panginoon pero hindi ka marunong sumunod. Pwede po ba kaya yun? Di ba parang hindi? Or sabihin natin, lahat po ba dito ay Christian? Taas ng kamay ang Christian. Lahat po kayo Christian, tama po ba? Lahat po ba ay disciple? Teka, parang medyo kanina Christian, lahat, yes! Disciple. Ay, teka lang. Parang, ano po ba ang meaning ng disciple? Ang disciple po ay obedient, tama po? Sumusunod, committed, learner, available lagi, nandyan lagi sa mga gawain. Ganyan po ang disciple. Pero itatanong ko kayo, anong tawag sa inyo? Kung Christian kayo, hindi kayo disciple, itatanong ko sa inyo, may sagot po ba? Wala po, no? Meron po? Wala pong tawag, di ba? Meron po kaya? Wala po, no? Si Lord po ay nung siya po ay nagdi-disciple, talagang itinuro niya po. In fact, sabi niya nga po doon, di ba? Di ba sa Matthew 28:18-20, all authority has been given to me, go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to obey everything. Ibig sabihin, ituturo mo lahat. Alin? Kung ikaw ay magdi-disciple, ituturo mo lahat. Particular yung submission, yung obedience, ituturo mo yan. Yung availability, commitment, lahat po ng yan ay ituturo mo. Kaya itatanong mo lang agad sa disciple mo. Talagang, bilhin ka ba talaga magpa-disciple? Ito, nakikita mo na yung mga ginagawa. Although mabigat, pero grace ng Lord po yan. I-priority po natin ang Panginoon. Again po, be a real disciple. Naging topic po natin ito last year, na maging real disciple po tayo. Hindi lang po Christian. Hindi lang po Christian. Talagang disciple po talaga. Tithing takes discipline just as serving God takes discipline. The fact that Jesus is Lord must be daily expressed and affirmed. I must declare His Lordship over my life every day. When you tithe, you declare to yourself, to your family, and to the church that you are in submission to God's authority in your finances. Amen po. Teka lang, parang baka iniisip nyo, mukhang mali yatang nauna ang preaching bago ang mag-tithes. Joke lang po. Talagang, ito po ay part po, talagang submission po natin sa authority po ng Panginoon kapag tayo po ay nagbibigay. Okay, tuloy po tayo. Pangalawa, it connects you to pastoral authority. Yan po yung pangalawa, it connects you to pastoral authority. Sabi po sa Hebrews 7 verse 5, in ancient Israel, who received the tithe, tithing supported the Levites of the OT. Ito po ang sabi sa verse 5, ang mga hinirang ng sacerdote sa mga inapo ni Levi ay inatasan ng kautusan nang kumuha ng ikapu mula sa mga Israelita. Sa makatuwid, bagay sa kanilang mga kapatid, bagamat mula rin sila kay Abraham. Ano po ba yung ginawa ng mga Levita before? They served in the temple on behalf of the people. Maaaring yung iba po ay sasabihin ganito, pero ano yan Old Testament na kasi yan. Hindi na dapat tayo nag-offer ng mga sacrifices. Kasi sa kanila, nagtatides po sila before, ay yung mga magandang hayop. Hindi yung kumbaga si Kuya Eli, meron siya mga manok. Yung pinakamagandang manok, yung paborito ni Kuya Eli, yun ang bibigay niya sa Panginoon. Hindi po yung, sa'yo na yung galis-galis na manok. Hindi po yun. Yung pinaka-the best po, ibibigay ni Kuya Eli. Masasaktan ba kaya si Kuya Eli? Ang sakit naman nun, ayaw, paborito kong manok yun. Pero yun po ang katotohanan. Maring yun po ang sasabihin po natin, Old Testament naman po kasi yan, that is true. But in the New Testament, we still support the ministry of our local church. Remember in the OT, the people themselves had to come and bring their tithe.
They presented themselves before God. They brought tithe with them to worship. Malachi says to bring it into the storehouse. In the temple service, the priests were paid from the tithe. Paul says that the minister of the gospel should be paid the same way. Ito po ang ibig sabihin ni Pablo nung sinasabi niya po ito, na yung nagdadala ng salita ng Panginoon ay makakatanggap. Basahin po natin, 1 Corinthians 9:13-14. Do you not know that those who are employed in the temple service get their food from the temple, and those who serve at the altar share in the sacrificial offerings? In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Kung hindi po tayo nagtatides dito, kawawa naman po. Tama po ba? Huwag po nating gawa ng negatibong pananaw, yung bahagi po na yon. Si Lord po ang nag-aalaga doon. Si Lord, kapag ganito po kasi yung maging posible. Kapag nagbigay ka sa Panginoon, huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Nagbigay ka sa Panginoon lang. Huwag mo nang iisipin, pupunta kay ganito yun eh. Huwag niyo pong iisipin, delikado po yan. Sa kanya ito pupunta. Ayan po yung medyo danger po na part. Baka kasi, kumakain sa labas lang naman, napupunta kay ganito. Hindi po. Kapag nagbigay ka, it's between you and God. Yun na yun. Tapos na yun. Period. Lord, para sa iyo to. Ikaw na bahala. Huwag mo naman isama, ikaw na bahala. Ganun. Pero si Lord naman talaga ang bahala. Kapag nagbigay ka, si Lord ang bahalang mag-provide sa iyo, ang mag-sustain sa iyo. Si Lord na ang bahala tumanaw ng lahat ng mga susunod na pangyayari. Tama po? Okay? Sabi po sa Galatians 6 verse 6, one who is taught the word must share all good things with the one who teaches. Pag sinabing all good things, kasama po dyan yung kaperahan. Those instructed in the word should communicate back to the preacher in practical ways or by giving. When you support your local church with your tithes, it gives you a direct connection to the ministry of the church. Tithing also demonstrates your submission to those over you in the Lord. It's part of your spiritual covenant. Amen po? Sige nga po, ano nga po yung unang point natin? Number 1? Okay, establishes your submission to God's authority. Pangalawa, it connects you to pastoral authority. Okay po? Ngayon po, punta po tayo sa third point. It releases faith for financial needs. Yan po ang ating third point. Number 3, it releases faith for financial needs. As we read the familiar verses of Malachi, we read God's intention to open the windows of heaven. Ayan po. Sabi po sa Malachi chapter 3 verse 10 to 11, bring the full amount of your tithes to the temple, so that there will be plenty of food there. Put me to the test, and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. Sabi sa 11, I will not let insects destroy your crops, and your grapevines will be loaded with grapes. Isipin niyo po, no, kung kayo po ay merong mga businesses, pagpapalain po yan ng Panginoon. Kung kayo may mga small business, ang inuuna niyo kaagad yung ibigay ang para sa Panginoon. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 11, hindi ko hayaan insektuhin yan. Kung kayo ay may mga palay, meron kayong mga anything na mga taniman na blessed po, hindi hayaan masira ng Lord yan. Hindi ko susunugin yan. Anything na pwedeng makasira dun sa business na meron po kayo, hindi po yan hahayaan na masira kapag inuna po natin ang para sa Panginoon. Kaya po tayo nahihirapan. Kaya po tayo minsan sobrang nag-struggle tayo financially, definitely. Kasi nakaligtaan po natin yung first step. Minsan napupunta doon yung kaperahan natin sa sakit ng ating kapatiran, sa sakit ng ating pamilya. Napupunta sa ospital yung pera mo.
and anything na pwedeng gawin ng Panginoon at magpakilala siya muli sa iyo. Amen po? Okay po, this is such a wonderful promise po ng Panginoon. Bubuksan niya po ang kalangitan. Sabi niya yan, open the windows of heaven. There is something about tithing and giving that increases our faith in God's provision. Bubuksan niya ang kalangitan. Sabi po ni Pablo, nung sinulat niya po yung famous words of Philippians 4:19, as you read the background found in preceding verses, you see that Paul's promises was based upon their generous support of the ministry of Paul. The words of Paul are loaded with faith. Sabi niya, God will supply your needs. Sabi po dun sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Sundan po natin ang kasunod. Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it, it will be measured back to you. Paano panukat ang binibigay mo sa Panginoon, babalik din sa iyo. Kaya po yung mga kanina, no, yung mga nailahat ko kanina, 90%. Ibinigay nila sa Panginoon, 10% ang kanilang pinamuhay. Grabe po ang pagkilos ng Panginoon sa kanila. Sobrang grabe ang Lord. Lalagay tayo sa kung saan ay ang pagaganahin po natin ay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Napakaganda po ng sinabi ng Lord. Bubuksan niya po ang kalangitan. Ang pintuan ng kalangitan para sa atin. Kapag si Lord na yung nakakala sa iyo, hindi ka pagkukulangin sa buhay. Kapag si Lord na ang gustong i-reward ka ng mga bagay na ikatutuwa mo, magiging pagpapala ka, si Lord talaga ay generous po sa atin. Even we are not. Kahit hindi po tayo naging generous, ang Panginoon po ay nanatiling generous po sa atin. Let's proceed po sa number 4 or fourth po natin na point. It demonstrates love for God. Again po, it demonstrates love for God. That's the fourth one po. The highest motivation for any service is to still love. Tama po, no? Yun naman po yung pinaka-highest motivation. Sabi sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Commandment kasi yan ng Panginoon eh. Bring all your tithe. Kasama po yan sa command ng Panginoon. Sabi sa 1 John 2 verse 5, but whoever keeps His word, in Him truly the love of God is perfected. By this, we may be sure that we are in Him. Hindi pwedeng piliin lang natin yung mga gusto nating piliin sa salita ng Panginoon. Yung gusto lang nating ipamuhay, yun na lang siguro ipamuhay natin. Yung iba, huwag na lang. Hindi po. Lahat po ng nakasaad sa salita ng Panginoon, lahat po yun ay atin po yung ipapamuhay. When Jesus confronted the Pharisees at the time, ito po yung sinabi niya, yung kinonfronta po ni Jesus yung mga Phariseo, sabi sa Luke 11:42, but woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and every herb and neglect justice and the love of God. This you ought to have done without neglecting the others. Diyan po sa verse po na yan, makikita natin na even Jesus recognized the tithing principle. Tama po? Na-recognize ng Panginoong Jesus yung principle po ng tithing. Sabi po ni Billy Graham in his sermon, Partners with God, sabi niya po doon, one of the greatest sins in America today is the fact that we are robbing God of that which rightfully belongs to Him. When we don't tithe, we shirk a just debt. Yan po ang sabi ni Billy Graham. Ito rin po pala ay problema sa Amerika. Actually, problema po ito sa buong mundo. Ang tithing po ay problema po sa buong mundo.
Actually, we are not giving when we give God 1/10, for it belongs to Him. Hindi lang po natin ibinibigay yung 1/10 kasi sa Kanya naman na yun. This is a debt we owe. Not until we have 10 to, we actually begin making an offering to the Lord. He also talks about the attitude with which we give. Never, never give your tithe reluctantly. What kind of giver does God want? A cheerful giver? When you give with love, it's always cheerful. Kaya po kapag magbibigay po tayo sa Panginoon, check po natin yung heart natin. Kung tama pa yung heart natin, baka mamaya medyo yung status ng heart natin medyo tumaas. Laging bibigay ko to. Ako ang pinakamalaki mag-tithe sa church namin. Bibigay ko to. Ganun. Baka check mo muna yung heart. Yo. Kasi kahit nga po biblically, yung nabigay na mas malaki at yung mas maliit, yung maliit po yung binigay, yung pinarangalan ng Panginoon eh. Kasi hindi po tama ang puso. Baka po magbibigay kayo, hindi naman pala tama ang puso niyo. I-check niyo po muna ang heart ninyo. Ibigay ko, ang sahod mo, 20,000 or 2,000. Kakaalit ako po. Hindi pwedeng ganun. Medyo naiinis ka, 2,000 mo. Ibigay ko ba? Tama po ba? Parang dapat check niyo muna. Mananan ka muna. Sumusweldo ka na ng 200,000 or 20,000. 20,000. Ay, hallelujah. Talagang, yung puso po natin, i-check po muna natin. Kasi, dapat tama yung ating puso sa pagbibigay sa Panginoon. Walang something. Nakita ko yung tithes ni Sister Rose. Tataasan ko nga. Sobrang taas ng tithes niya. Gagawin ko 1.5. Hindi po ganun Hindi po dapat ganun. Kaya po talaga yung tithes, hindi po yan pinapakita. Kayo lang po ang makakita yan. Personal po yan. Baka mamaya makita niyo po. Kasi sa ibang churches, naging controversy po yan. Pinost po sa bulletin board ang mga nagtatites. Ito yung mga tithes at hindi nagtatites, hindi po natin gagawin yun Hindi po natin gagawin yung mga ganon. Ilalagay sa bulletin board. Uy, sister, hindi ka pala nagtatites. 2 years na. Hindi po ganon. Anyway po, isa lang pong okay po. Tuloy po tayo. He also talks about the attitude with which we give. Never, never give your tithe reluctantly. What kind of giver does God want? A cheerful giver? When you give with love, it's always cheerful. Dapat merong pagmamahal po yung pagbibigay mo mula sa Panginoon. Yung old quotation po ang sabi, you can give without loving, but you cannot love without giving. Tama po ba? Kasi pwede ka magbigay eh. May pagmamahal po kaya yon. Pero pag mahal mo ang isang tao, magbibigay ka. Dapat may kapalit. O yung pagmamahal. Dapat pag nagmahal ka, magbigay ka. Nagbigay ako ng regalo sa mansari namin, tapos wala akong natanggap. Hindi po yung pagmamahal. Ang pagmamahal po ay pagbibigay. Ba't meron ako natanggap na ganito? Dapat po, pag nagmamahal ka sa Panginoon, bibigay ka lang talaga. Without expecting in return. Wala ka dapat ini-expect. Nagmamahal ka. Okay po? You can give without loving. Pwede. Bigay ka na walang pagmamahal kasi binigay mo. Ayun yung tithes. Binigay mo, walang pagmamahal. Baka ganun. Nagbigay ka sa someone. Sige, ito. Sister, hapunan mo. Nagbigay ka kay sister ng hapunan mo. Tapos wala kang pagmamahal. Mabilauhan ka sana. No, joke lang po yun. Ayun po, pwede po kasi yan, pero you cannot love without giving. Hindi po pwede yan. Kapag nagmahal ka sa isang person, sa Panginoon, hindi ka magbigay. Hindi pwede po. Kaya kapag nagmahal ka, ibibigay mo ang para sa Panginoon. And the last one po, na point po natin, it lays up treasures in heaven. Ginagawa po natin ito, lahat ng nakakalugod sa Panginoon. Hindi mo alam, even yung pagtatayos yung magbibigay mo sa Panginoon, nakakabuild ka na ng kingdom mo sa Lord. Maybe hindi mo nakikita ito, pero nakakabuild ka na.
para sa Panginoon, ng mga treasure, ng mga makalangit, na kung saan ay nakakaipon ka ng treasure sa Panginoon. Basahin po natin yung Matthew chapter 6, verse 19, 20 to 21, at saka 24. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Basahin po natin yung 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Again, you cannot serve God and money. Lahat po ng pagbibigay, na binigay po natin na meron pananampalataya sa Panginoon, when given in faith to God, has eternal consequences. The only true safe place that we can put our money is in heaven. Nagbibigay po tayo, hindi lang mayroon ng harang, ay dyan lang yan, para dyan lang yan, hindi po. Nagbibigay po tayo sa Panginoon ay dahil you are expecting doon, nakakaipon ka ng treasure sa kalangitan. Dapat ganun po yung maging mindset natin eh. Kasi kung hindi po hindi po ganun ang mindset natin, hindi tayo magbibigay. Hindi na naman yung stable yung tithing natin the next month. Dahil pinrich ang tithing, baka may, tumaas ang tithing. Pero po, yun po dapat yung maging mindset natin. Nasa kalangitan po talaga, nakaipon po tayo. Dahil yun po ang true safe place that we can put our money. Doon po sa kalangitan. Dahil yun po ang tunay na treasure na iniipon po natin. But how does it affect us in practical ways? How do our giving habits affects me or affects us? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan yung kayamanan, nandun din ang puso mo. Kaya yung mindset po natin dapat sa pagbibigay, nagbibigay ka dahil meron kang binibuild sa kaharian ng Panginoon. Treasure sa Panginoon. The selfish love of money is a character defect which is not pure. Will keep us out of heaven. It was this that caused Judas to sell Jesus to his enemies for money. It is to help us not to have this in us that God gives us the privilege and responsibility of giving. Sin began as the result of covetousness, and only those who have gotten the victory over this sin will be able to go to heaven. The whole purpose in God's asking us to return to Him a portion of that which He has blessed us is to keep selfishness from gaining a foothold in our hearts. Dapat hindi po tayo makapag-build ng selfishness sa ating mga puso. Marami po tayong plano. Tama po ba? May mga plano po tayo sa family natin, sa mga sarili po natin, pero alayin po ba ito sa plano ng Panginoon? Baka yung plano mo na yan, nawawala ka na rin sa Panginoon. I-check po natin yan. The principle here is in Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18 that God gives the strength and intelligence and the ability to earn money. Sabi po dun sa verse 17 to 18, kaya huwag ninyong isa sa loob na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siya ang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. At ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga nanununo. Nakakapagtrabaho ka sa inyong mga company dahil po una sa lahat, binigyan ka ng lakas ng Panginoon. What if kunin ng Lord ang lakas mo? What if kunin ng Lord yung life mo? Pwede. You just blink of an eye, pwede kukunin ng Panginoon ang lahat na meron sa iyo. In return, He reserves a portion of all He gives us, to be returned to Him in grateful acknowledgement on our part that all we have belongs to Him. Yan po ay nabanggit sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, sa
Psalm chapter 50, 10 to 12, and Haggai, verse 2 to 8, yung kanina po. Tithers who serve God make fewer mistakes in business. Because they have reverence for God and they follow God's ways. Mga kapatid, following God protects you. Yung mga businesses po or mga businessman po na tama po ang kanilang principle pagdating po sa pagbibigay, bihira po sila magkamali. Why? Kasi yung unang principle, nagagawa po nila. And ito po yung itinuturo sa atin ng Panginoon, that the first principle ay magawa po natin. As a teenager, Wallace Johnson was fired by a sawmill operator cutting logs. Today, as founder of Holiday Inns, he is multi-millionaire and called the Innkeeper of America. Johnson started his business empire in 1939 with a borrowed $250. Since then, he has helped provide jobs for 110,000 people. He is known nationwide for his Christian activities and stewardship as a Baptist layman. Ito po ang sinabi niya. I am totally dependent on God for help in everything I do. He declares, otherwise, I honestly believe it would start to fall apart one month or a month. What a great testimony po. Long-term tithers have the best testimonies. The longer you tithe, the more certain you become of its benefits. Today po, you are once again faced with a challenge to recommit po ang inyong pagtatithe sa Panginoon. That decision will affect your life in more positive ways that I can put into these few minutes of speaking. It is personal, it is based on faith, and it is transforming. Magiging committed po ba tayo na maging tither po ulit at enjoy po natin yung pagpapala na nagmumula po sa Panginoon dito po sa lupa, maging po sa kaharian ng Panginoon. Again po, tignan po natin yung mga points po. Ayan po, unang-una sabay-sabay niyo pong basahin. Number 1. Amen po. Malaking bagay po na maibigay po natin ang sa Panginoon naman talaga, ang 100% na meron tayo, maibigay po natin ang sa Panginoon po. Kaya po, hindi ko alam ang estado ng mga puso ng bawat isang naririto, pero si Lord, nakikita niya po ang lahat ng status ng ating heart. At nais ng Panginoon na talagang mag-recommit po tayo sa pagbibigay para sa Kanya. Dahil alam natin, nag-iipon tayo ng treasure sa kaharian ng Panginoon. Sige po, pwede po bang yumuko tayo at tumigit, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito Panginoon na itinuro mo sa bawat isa sa amin Panginoon. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ay mayamang Diyos. Ikaw ang Diyos ng simula at Ikaw ang Diyos ng wakas ng buhay na ito, Panginoon. Lord God, alam namin na inaayos mo ang area ng bawat pamumuhay namin. Lord, teach us to live a surrendered life. Teach us, Lord God, to live a committed life, Panginoon. Lord, kung merong dapat ayusin, Panginoon, ay isaayos niyo po, Panginoon. Iayos niyo po ang lahat ng area, particularly, Panginoon, yung pagbibigay namin sa iyo. Dahil, Lord God, sabi nga po dun sa Malakay, Panginoon, nagtanong sila kung ano bang dahilan para mararabang isang Diyos o ikaw. And with that, sumagot ka, Panginoon, na yung withholding our tithes, Panginoon, na hindi namin nabibigay ang para sa iyo, Panginoon. Lord, forgive us, Father God. Forgive us, Lord God, na, Lord, kami ay
nagkulang, Panginoon, nagkasala, Panginoon, sa part po na yun, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay, O Diyos, ayon sa disenyo, Panginoon. Yung maibigay namin, Panginoon, yung nararapat sa iyo. As we give to you, Lord God, lagi niyo pong itama ang setting ng aming mga puso, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na sa pagbibigay namin sa iyo, Panginoon, talagang, Lord, una mong makita ang aming mga puso. At Lord, hayaan mo na maging tama ito palagi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for reminding every one of us that we are giving what is due to you, Panginoon. Ang meron sa iyo, Panginoon. Ang pag-aari na meron ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat for reminding us, Panginoon, dahil nakakapag-build kami ng treasure, Father God, dyan sa kaharian mo, Panginoon. Salamat, Lord God, na Lord, ano man yung mga challenges meron ng kapatiran, magkakaiba ng level, Panginoon. We pray, Father God, na patuloy, Panginoon, Ikaw ang magsaayos ng aming pamumuhay. Ikaw ang magsaayos, Panginoon, maging ng aming giving, Father God. And sabi mo, Panginoon, bubuksan mo ang kalangitan, ang bintana ng kalangitan, Panginoon. And Lord God, salamat po. Kami po ay mas mahalaga pa, Panginoon, sa pinapahalagahan mong mga ipon. Mahalaga po kami, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, dahil kami ay mga anak mo, Panginoon. Lord God, salamat for resetting, Panginoon, doon sa aming pagbibigay sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagsasaayos ng aming buhay, slowly but surely, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa salita mo na ihinahayag mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, hayaan mo, Panginoon, na patuloy na baon-baon namin, Panginoon, na unahin ka, Panginoon, na mahalin ka namin, Panginoon, with all our heart, soul, mind, and strength. At kasama po doon, Panginoon, ang finances na pinagkatiwalat mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po dahil nandyan ka, Banal na Espiritu. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa iyo po ang papuri, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito, dako po tayo sa pagbibigay. Manalangin po tayo. Katilang Diyos, nagmamay-ari ng lahat nandito sa sanlibutan, Panginoon. Panginoon, salamat sa ipinagkatiwala mo sa amin na mayroon kami. Minsan po, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan ito ay dapat na nakawan namin, Panginoon, hindi kami tapat sa aming mga pangako. At kung minsan ay nangihingi kami ng pagpapala o trabaho. Kung minsan ay nangako kami na magtatens kami. Pagkatapos, Panginoon, na bigyan mo kami ng pagpapala, ay ikaw po, Panginoon, ang nakalimutan na namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kalakasan na ibinigay mo sa amin, sa pag-iingat mo sa mga nagtatrabaho, Panginoon, sa kumpanya, Panginoon, na kanilang pinagtatrabahoan, Panginoon, na hanggang sa ngayon, Panginoon, ay yung pinagpapala, Panginoon, sa maliit naming mga business, Panginoon, sa mga business na buy and sell, Panginoon. Salamat sa mga pinagpapala mo, Panginoon. Itinatas po ngayon, Panginoon, ang tithes and offering namin, Panginoon, na ako, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, ang aming puso at isipan sa aming pagbibigay. Salamat, Panginoon, sa lahat. Binalik namin ang kapurihan sa iyo, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Ang ganda po ng inyong mga ngiti. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa muling pagpapaalala sa atin ng Panginoon, no? Tungkol sa kanyang pagiging generous God. So, bakit nga ba? Why tithe? Bakit kinakailangan mag-tithe? It's just simply four-letter word. Obey. Yun lang ang sinasabi ng Lord. Obey. Why give? For us na hindi tayo maging greedy sa Panginoon. Napakasimple. Sa lahat ng yun, yan lang yung sinasabi ng Panginoon. Kaya hayaan po natin na turuan tayo ng Panginoon at patuloy po tayong magpaturo sa Panginoon. Marami pa pong mga bagay na gustong baguhin ng Panginoon sa atin. Kaya hindi pa po tapos. Kung tayo ay nahihirapan pa sa ganitong bagay, magpaturo tayo sa Panginoon. No? At hayaan natin na ang Lord ang mag-speak sa puso ng bawat isa sa atin. At maturuan tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya. We love the Lord, we will obey. Sige po. Bago po tayo magtapos sa ating service, sa Sunday po ay last Sunday na ng buwan. So, 2 months po tayong walang naging Sunday celebration. Yung ating every last Sunday ay dito tayo nag-celebrate ng ating birthday, ng anniversary. So, sa Sunday po, we will have a celebration Sunday. Bring food to share. Na after po ng service ay dito tayo magla-lunch together. So, whatever po na inyong dalhin, ay pagsasalu-saluhan natin, no? Per family. Magbaon po tayo. Pagsasalu-saluhan po natin yan sa Sunday. At speaker po natin sa Sunday, si Pastor Nina. So, nandito po siya. And wag po natin kalimutan yung ating weekday services, yung ating prayer meeting. Nung Wednesday po ay 4 po kami nag-prayer meeting. Nagkasya po kami sa isang screen. Kaya, sana po, sa susunod na Wednesday, we invited you na hindi po nating pagkasyahin yung 4 sa screen. Sana po, no, mag-2 screen. So, you are invited to attend the prayer meeting. Ang ganda po ng ginagawa ng Lord sa prayer meeting. Kasi talagang, every week ay meron po tayong pinapanalangin. So, kung meron po kayong mga prayer request, i-forward nyo po sa ating GC. Kung hindi pa po kayo kasama sa GC ng Katuparan, ask po si Kuya Jico para i-add po kayo doon. And you can drop po ang mga prayer request ninyo at ipapanalangin po natin yan during the prayer meeting ng Wednesday. Kaya po, maganda po na maging kabahagi tayong lahat sa pananalangin dahil yan po ang ating kalakasan. Yan po ang ating pagbibigay ng ating bahagi para sa ating kapwa, ang pananalangin. Kaya sige po, tayong lahat ay tumayo, magwakas po tayo sa panalangin. Aming Diyos, minsan pa pinasasalamatan ka po namin, pinapupurihan Panginoon, sa bawat ginagawa mo. Lord, totoo Panginoon na still we are on under construction, Panginoon. Ano pa man po ang mga bagay na hindi po namin may pagkaloob sa iyo, Panginoon, dalangin po namin ay turuan mo ang aming puso. Hinihingi po namin, Panginoon, yung desire ng puso namin, Panginoon, ay ipagkaloob mo. Unti-unti, Panginoon, ay mailay down namin ito, ang lahat ng bagay sa iyo, Panginoon, upang matuto kaming sumunod, Panginoon. 4 na letra lang, Panginoon, pero ang hirap namin gawin. But Lord, sa tulong mo, Panginoon, matuturuan kaming sumunod sa kaya po, Panginoon, hayaan mo po na as we continue to study your word, to listen, Lord God, allow us, Lord, ang aming mga puso ay buksan mo. Ang aming kaisipan, Panginoon, ay pagliwanagin mo, Panginoon. At masunod ka namin according dun sa nais mo. Lord, ingatan mo ang bawat isa po sa amin. Ilayo mo sa anumang uri ng karamdaman, Panginoon. At ikaw po, O Lord God, ang maghatid muli sa amin dito sa aming bahay-sambahan sa araw ng linggo.
Minsan pa naming inaalala, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na hindi po namin nakasama ngayong linggo. Abutin mo po, anuman po ang kanilang kalagayan ngayong araw na ito. Kung sila man po ay maraming ginagawa, Panginoon, sila man po ay nandun sa balik ng karamdaman, hayaan mo po, ikaw po ang maging kagalingan nila. Maranasan po nila ang iyong kamay, Panginoon, na humihipo sa kanilang karamdaman ngayong araw na ito, Panginoon, at sa mga susunod na araw, O Diyos. Purihin ka po, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na luwalhati, papuri at pasasalamat, aming Panginoong Jesus, sa pangalan mo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus at ang banal na Espiritu. Amen at amen. Magpatian po tayo na may kagalakan. Po. Ay, sige po. Ay, add ko po. Sige po.